Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng pagsisimula, pagbagsak, pagbangon, at pagpapatuloy ng isang individual na hindi sumuko sa mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Siya ay si CJ. Fresh graduate, motivated, confident. Ganito ako nagsimula bilang isang empleyado. Lingid sa aking kaalaman, hindi pala madali mabuhay sa outside world. Hindi lang pala lahat success ang haharapin natin, kundi sangkatutak na failures and try agains. Pops, tingnan mo! How do I look? Very beautiful, anak. Thanks, Pops. First day mo ngayon doon sa ina-plan mong real estate company? Opo, at super excited ako. Alam mo ba kung bakit? Kasi ang goal ko, makakuha ng 10 kliyente in 1 month time. Wow! Napaka-ambisyosa ko, di ba? Pero, bakit naman hindi? Wala namang imposible. Isa pa, makikita naman sa credentials ko kung anong klaseng performance ang gagawin ko. Hindi ako pucho-pucho lang na real estate agent. Ang totoo siya ng grades ko ng college. At wala silang masasabi sa communication skills ko. Kung nakikita ka ngayon ng mama mo, I'm sure proud na proud siya sa'yo. I know, Pop. Sige na, tumuloy ka na. God bless you, anak. Thank you. Ay, ang gamot mo, huwag mong kakalimutan, ha? O, kumain ka na maayos. Bye! Hi, Miss Trina. Hi, CJ. Kamusta? Balita ko, marami kang na-meet na client sa first few weeks mo. Yes, and I'm so happy. So, ilan sa tingin mong kukuha ng property? Well, I think 50% of them. Wow! Excited nga ako. May constant ako nakakausap ngayon. 3 sila. Tapos maraming mga tanong, kaya I'm positive na in 1 month time, marireach ko ang quota natin. That's good. Alam mo ba, nung nagsimula ako, isa lang ang nabenta ko sa loob ng 1 taon. Oh, isa? Oo. Kaya masaya ako sa sinabi mong yan. Ibig sabihin, maganda ang simula mo. Talaga? Oh, thank you, Miss Trina. Sisipagan ko pa. Ah, sure. Ay, teka. Nag-lunch ka na ba? Tara, sabay na tayo. Kala ko naman okay na. So, wala na. Ubus na yung mga prospect clients ko. Wala akong nabenta sa loob ng 1 buwan. Bakit ganyan? Kaya aga-aga nakasimangot ka. Pops! 1 buwan na, wala pa ako nabibenta. Ang goal ko, ma-reach ko agad ang quota kasi gusto kong magtayo ng sarili kong business. Huwag kang masyadong magmadali, anak. May mga bagay na kailangan nating hintayin ng matagal. Try and try. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Minsan, ang mga no sa buhay natin ang magdadala sa atin sa mas magandang yes. Buti na lang talaga nandito ka. Kung wala ka, Pops, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Talaga? Kukuha raw siya? Yes, Miss Trina. Gusto lang niyang makita yung property, kaya lang may isa pa ako imimit ngayon eh. Hindi ko alam kung paano ko pagsasabayin to. Gusto mo ng tulong?
Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Oh, sige. Pwede bang ikaw na lang makipagkita dito sa kakausapin ko mamayang 3 o'clock? Ganito na lang. Ikaw na ang makipag-meet dyan kasi kailangan mo maka-establish muna ng connection sa kanya. Pangit naman kung ibang tao makikipagkita sa kanya, di ba? Yun na lang ako sasabi mo. Yung kukuha ng property. Sige. Sige, Miss Trina. I-update mo na lang ako. Oo, CJ. Congrats, Trina. Pangalawa mo na itong first semester, ha? Ay, thank you, Miss Agnes. Miss Trina? CJ? Client ko yun. Bakit mo sinulot? Wait, teka, ano ito? Excuse me? Sinulot? Ilang buwan kong kinausap at kinumbinsi ang client na yon para lang kumuha ng property sa atin. Pagkatapos, sinulot mo lang? Excuse me, CJ. Ako ang nakipagkita sa kanya. Ako ang nag-close ng deal at hindi ikaw. Dahil nag-volunteer ka na ikaw muna ang makikipagkita dahil sabay ang appointments ko that time. Well, sa business na to, bawal ang tatanga-tanga. Eh, paano kung ibang agent from different company na nakiusap sa'yo? Ano, ibibigay mo ba yung kliyente mo? Kung mahalaga sa'yo yun, hahatiin mo ang katawan mo. Kung kinakailangan, maklose mo lang ang deal. Diba, Miss Agnes? Manggagancho ka. Oh, ano sinabi mo? Okay. Tama na, ha? CJ, Trina? Oh, Tumigil na kayo. CJ, sumunod ka sa akin. Kakausapin kita. CJ, mauubos mo na ang tissue. Wala ka bang balak tumigil sa pag-iyak? I'm sorry. I'm sorry, Miss Agnes. Ang sama-sama kasi ng loob ko. Pinaghirapan at pinagtrabahuan ko yun ng ilang buwan. Tapos napunta lang sa wala. Napaka-inosente mo pa sa mundo. Ang bilis mo magtiwala. Pero okay lang yun, naiintindihan kita. Kasi tulad mo rin ako noon. Kasi akala natin kapag gumraduate na tayo sa college, mas magiging maayos ng buhay. Mas magiging madali na ang lahat. Wala ng grades na kailangang i-maintain. But, CJ, life is a war. Hindi tayo namamasyal lang sa park. So next time, be careful. Maging maingat ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Maging masinop ka. Pero, huwag mong kalilimutan, ang pagbaksak ay bahagi ng buhay. Miss Agnes. Sana huwag kang sumuko. Napakarami ka pang mararanasang rejections. Hindi lahat sasang-ayon sa plano mo. Kaya huwag kang susuko. Kung may panahong bumabagsak tayo, meron din namang panahon na tayo'y babangon. Kumusta, sir? Nagustuhan niyo po ba itong design ng bahay at location? Oo, CJ. Maganda. Kasing ganda mo. Mabuti naman po. Nagustuhan ninyo. Sige. Kukunin ko na to. Talaga po? Oo. Ay, sige, sir. I-ready ko na yung mga papers. Okay, dali mo rito mga papers. Nagpa-reserve na ako dyan. Pero dapat maligo ka muna bago ka pumunta dyan, ha? Okay, bye. See you. Hotel? Bastos! Hoy! Mr. Madrid! Yes? Real estate agent ako, hindi ako pok-pok, ha? Ganyan mo bang tingnan ng mga babae? Ha? Sexual object? Alam mo, mas madali kasing ibenta ang katawan kaysa sa bahay. Kaya mula ngayon, dapat mag-isip...
Heto, Sinunod isa mo. pa! Response! Walang respeto! Tama ang ginawa mo, CJ. Huwag kang matakot. May abogado tayo magsasettle ng lahat. I'm sorry, Miss Agnes. Puro lang problema ang dinadala ko sa inyo. Huwag mong isipin yan. Nag-aalala lang ako nung malaman ko yung nangyari. Mabuti na lang wala siyang ginawang masama sa'yo. Miss Agnes, Hmm? magre-resign na lang siguro ako. Ano? Pagod na rin ako eh. Oh. Baka hindi talaga sa ganitong trabaho ang calling ko. Maghanap na lang ako ng ibang trabaho. CJ, napakaaga pa para sumuko ka. Pakiramdam ko kasi, puro lang sama ng loob, rejections, at masasamang karanasan ang nai-encounter ko rito. Ayoko na. Pagod na ako. Oh, kumain ka muna. Ayoko. Ayokong kumain. Gusto ko lang umiyak ng umiyak. Madidehydrate ka kapag umiyak ka ng umiyak. Tapos hindi ka umiinom ng tubig at kumakain. Baka mamaya niyan, makita kitang naninigas na rito. Popsi naman Totoo eh. nga. Bakit naman kasi ang hirap magtrabaho? Ang saya-saya ko nung unang araw ko kasi akala ko ang dali lang magtrabaho. Ganito pala. Lahat kailangan paghirapan. Kapag hindi ka nagtrabaho na maayos, wala kang sweldo. Hindi ka makakapili ng mga kailangan mo. Kala ko noon kapag may trabaho na ako, kikita na ako ng pera. Tapos pwede ko nang gawin lahat ng gusto ko. Magbakasyon, mag-shopping, humilata kapag gusto ko. Pero ngayon, wala na ako ibang ginawa kundi magtrabaho. Tapos wala naman ako na ibebenta. Ayoko na. Sige lang, anak. Take your time. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung nahihirapan ka na. Pero sana, kumain ka pa rin kasi natitiyak kung darating ang panahon na gugustuhin mong bumangon uli at magpatuloy. Kilala kita, CJ. Hindi ka basta-basta sumusuko sa laban. Good morning, Mr. D. Oh, CJ. Oh, sorry dito na lang kita kinausap sa lobby. Papunta kasi ako ng Cebu ngayon. It's okay, sir. Kung ayaw niyo po doon sa property, please let me know kaagad. Para naman po may... No. I'm buying it. Ano po? Kukunin ko na. Yung property? Sure po kayo, sir? As in, kukunin ninyo? Ito bang unang deal na na-close mo? Paano niyo po nalaman? It's all over your face. Kitang-kita sa reaction mo. Thank you so much, Mr. D. Hindi ito ang una tuloy mo maibebenta, CJ. Marami pang iba. Maging masipag ka lang lagi. Sir, hindi niyo lang po alam kung gaano ako kasaya ngayon. Maraming salamat, sir. Pops! Hoy! May good news, Pops, I made it! Congrats, anak. Napakagaling mo. Saya ko talaga ngayon. Pakiramdam ko, nasa heaven ako ngayon. Pops, thank you sa motivation mo sa akin. Alam mo, ayoko na talagang bumangon dati eh. Pero, alam ko kasama kita sa kabiguan man o sa tagumpay. Kaya sabi ko, walang dahilan para sumuko.
Thank you so much, Popsy! Tama nga si Mr. D. Mula noon, nagtuloy-tuloy na ang mga tagumpay ko. At ngayon, may sarili na akong business. Natupad ko na ang pangarap ko at nagpa-part-time real estate agent pa rin ako. Doon ko napagtanto na iba-iba ang season ng tao. At nasaan man tayo, palaging may hirap at ginhawa. May saya at lungkot. May kabiguan at tagumpay. Ganun pa man, sana makita natin lahat ng mga pinagdaraanan natin ay bahagi ng ating makulay na karanasan. Ako po si CJ at ito ang aking buhay. Hindi magiging matatag ang isang tao kung hindi muna siya daraan sa mga karanasang susubok sa kanyang katatagan. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho, Rosana Villegas, Janelle Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na CJ. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Rita Labanon, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kasaysayan ng isang pilyong bata. Siya ay si BJ. Dalawa lang po kaming magkapatid ni Kuya Sandy. Siyempre, akong bunso. Nakakahiya mong sabihin, pilyo po ako at mahilig maglakwatsa. Kaya nga po, grade 5 pa lang po ako. Bakit ngayon ka lang, BJ, ha? Ano po eh? Nalibang ako sa pagkikipagkwentuhan kay Dodong, Nay. Sinungaling kang bata ka, ha? Hindi po, totoo po yung sinasabi ko. Nagpunta rito kanina si Dodong. Hinahanap ka. Patay, talo ka na naman, BJ. Saan mo dinala ang pera ko, ha? Pera nyo? Hindi ko po alam yun. Aminin mo na, BJ, para hindi ka masinturong sa akin, ha? Naman po, di ko ginawa para nyo eh. Ayaw mo umaming bata ka, ha? Ano, hindi ka aamin, ha? Saan mo dinala yung pera ko? Ha? Saan? Saan mo dinala? Hindi ko naman talaga kinukuha yung paano eh. Sinungaling ka pang bata ka. Dalawa lang tayong nandito sa bahay. Nung lumabas ka, nawala ang pera sa pitaka ko. Saan ka galing, ha? Saan ka galing? Bakit mo matagal nawala? Mapapagod ka lang sa batang yan. Kahit ka lang naman, hindi yan umamin sa kasalanan niya. Bakit ka ba ganyang bata ka kasi, ha? Napakaraming beses na naming sinabi sa'yo na masama ang pagnanakaw. Bakit ginagawa mo pa rin ang magnakaw, ha? At ang masakit, sa sarili mo pa magulang. Kailan ka pa ba magbabago?
Kanina pa kita hinahanap! Bad trip kasi ako, Popoy. Bakit? Hindi ako binigyan ng pera ni Ili kanina. Naku! Sayang naman, oh! Ha? Bakit? Ano, may pera ka pa ba? May pustahan ng Dota sa amin mamaya eh! Talaga? Oo! At malaking pera! Oo na! Sali ka! Oo ba? Meron pa namang natira doon sa nakopit ko kayo na eh. Siguro naman, panalalo na ako ngayon. Eh, paano? Kung matalo ka, tapos malaman ni Aling Luisa na nangupit ka na naman! Napisto nga niya ako kahapon eh. Napalo na nga ako. Kaya, palo lang na yun. Oh! Astig ka talaga, BJ! Luisa, di ba kanina pa ang labasan ni na PJ sa eskwela? Ba't gabi na wala pa siya? Gabi na. Ay, malamang naglalaro na naman kung saan ang batang yun, Dembol. Talagang batang yun, oh. Ang tigas ng ulo. Ang hilig sa lakwasa kahit bata pa. Tama kayo, Tay. Nakausap ko nga yung dalawang kaklase niya eh. Sabi nila, 3 days na raw na hindi pumapasok si BJ. Ano? Ay, habang tumatagal, lalong lumalala ang batang iyon. Eh, sobra po siyang nahihilig sa mga computer games. Kaya iniiwan ang pag-aaral. Makikita niya sa akin mamaya. Pagdating niya. Ay! Awawa na kayo. Ang sakit na rin tuhod ko sa paglawad dito sa asin. Kawit na rin ako. Yung mga kamay ko sa pagdipa. Hayaan niyo lang siya, Tay. Dapat matuto talaga siya ng leksyon. Ah! Oh, Huwag akong salsal dyan! Hindi na naman tuhod siya kamay ko masakit eh. Pati nga puwet ko. Dahil sa pagsinturon sa akin dito eh. Kulang pa yan. Sa dami ng kasalanan mo. Nangungugit ka na nga sa amin ng nanay mo. Pati pag-aaral mo, pinababayaan mo, ha? Hindi ko pasok na po eh. pumapasok ka nga pero hindi naman sa eskwela nga, kundi sa computer shop. Ay, di ba kaya ko yun dati? Oo. Gusto mo na talaga ako lalo paano na dito eh. Loko ka pala eh. Dalawang kaklase mo nagsumbong sa akin. Pinuntahan ko na rin ang advisor mo. Kala nga niya may sakit ka eh, kaya ka absent. Oh, wala. Ano? Narinig mo ang sinabi ng kuya mo. Magsisinungaling ka ba? Ha? Gusto mo kausapin ko pa ang teacher mo? Hindi na po tayo. Pangos lang yun. Sorry na po. Hindi na mo maulit yun. Promise po. Hindi na po ako maupit. At ako magpapabaya sa mag-aaral ko. Siguruhin mo na gagawin mo sinabi mo, BJ. At sana naman tandaan mo. Pinag-aaral ka namin para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Huwag mo naman sayangin ang pagkakataong ito. Ako, at binigyan na naman pala kayo ng problema ni BJ. Ay, sinabi mo pa, Nay. Napakalayo talaga ng batang yun kay Sandy. Si Sandy kahit minsan, hindi kami binigyan ng sakit sa ulo ng batang yan. Hanggang matapos siya sa pag-aaral. At ngayon namang may trabaho na siya, pagtulong sa amin ang ginagawa niya. Well, hindi naman nakapagtataka kung magkaiba man sila. Dahil iba talaga ang pinagmulan nila. Nay, Pasensya na. Hindi ko lang talaga maiwasang maghinala na. Siguro, pasaway din ang mga magulang ni BJ. Kaya siya ganyan. Kung sumasakit ang tiyan mo, pre, magpahinga ka na muna dito sa terminal. Mamaya mo na ipasada uli yung jeep mo ba? Mabuti pa nga, Estong. Baka madisgrasya lang ako. Memol, hindi kaya siya lang katapat niyan. Eh, baka gusto mo lang magbawas. Hindi, iba talaga eh.
ibang pagsakit ng tiyan ko. Ay, naman. Uy, nga pala. Nakita ko yung bunso mo, ah. Ha? Naroon sa pinakabagong computer shop dito sa lugar natin. Hindi pa na niya tinupad ng pinangako niya. Hindi na naman siya pumasok. Bemol. Huwag ka sana magalit, ha? Alam mo kang hindi kayo swerte ni Luisa sa batang yun. Gusto mo sakit talaga. O, naku, yan. Pinapapawisan ka na nga. Mabuti pa na ka sa ospital. Halika, kumapit ka. Halika. Uy, naku, Luisa, mabuti narito ka. Oh, bakit ito? Naku, si Bembol. Dinala namin sa ospital. Ha? Bakit? Ano nangyari sa asawa ko? Hindi na makaya ang pananakit ng tiyan niya eh. Madali ka, puntahan mo na siya. Kailangan daw niyang maoperahan, sabi ng doktor eh. Let's go, sandali lang. Sige, kukunin ko lang yung pitaka ko. Ay, bakit po natataranta kayo? Ang tatay mo, anak, nasa ospital. Di na... Ha? Bakit ganito? Bakit walang laman ang pitaka ko? Ano ba naman yan? Mahigit 1,000 pa yung pera ko dito. Tiyak na si BJ na naman ang nakialam dyan. Nakita ko pong galing siya dito eh. Habang nasa banyo kayo kanina. Ay, ang batang yun naman, oh. Parang walang awa. Nanay, lumakad na kayo. Ito, kunin niyo itong pera ko. Ako na pong bahala kay BJ mamaya. Asar! Talo na naman kami sa ML. Kasi naman, ang tanga ng mga kagrupo ko, mabagal. Tapos, natalo din ako sa solo competition na sinalihan ko sa ML. Ang ganas talaga, oh. Ay, nandito na pala ako sa amin. Sigurado, alam na ni inay na nawawala yung pera niya. Sigurado, palo na naman ako. Bahala na nga. Lilipas din naman yun. Papasok na ako. Ay! Walang yakap, BJ. Bakit ka ba nanonood pa ako yung Sandy? Wala naman akong kasalanan sa iyo, ah! Bakit kinuha mo na naman ang pera ni Nay? Bakit? Ay! Kuya! Narito na tayo! Hindi ka makakapagkaila. Nakita kita sa isang malaking computer shop. Lumalaban kayo ng pustahan doon. Kuya! Dahil sa ginawa mo, muntik nang walang ipamasahe si Nay papunta sa Itay doon sa ospital. Ha? Nasa hospital si Itay? Oo! Mabuti na lang may pera ako. Ibinigay ko yung kay Nay. Bakit ano nangyari? Hindi ko pa alam. BJ, bakit ka ba nagkakaganyan? Dapat nga nagpapakatinukay. Dahil ampun ka lang ni Nanay Luis at Tatay Bemol. Ha? Hindi! Hindi totoo sinasabi mo! Totoo yun! Di ako ampahan! Di ako Sana sabihin sa'yo. Pero sobra ka na eh. Hindi lang ikaw ang ampun. Tayong dalawa. Pero ang kaibahan natin, nagpapakatino ako. Hindi ko sinusuwag ang mga kumupkup sa atin. Ay, at alam mo na pala, BJ. Kung gayon, totoo po yun, Lola Clara. Oo, totoo. 6 na taon si Sandy nang ampunin siya ni Bembol at Luisa. At makalipas ang 3 taon, ikaw naman ang inampun nila. 1 taon ka lamang noon. Bakit di nila sinabi agad sa akin yun? Bakit, Lola? Dahil mahal nila kayo. At wala sa plano nila na sabihin pa ang lihim na ito. Lalo na sa'yo. Mahal na mahal ka ng iyong tatay, Bembol. Ginawa kang ang junior ng aking anak. Nakakaya ko pala ako, Lola Clara.
Ay, DJ, ampon ka man o hindi. Mali pa rin. Nakupitan mo o nakawan mo yung mga magulang. Pero may pagkakataon ka pa. Humingi ka ng tawad kina Bembol. At PJ, magbago ka na. Tay, kumusta na po kayo? Maayos na, anak. Naoperahan na ako sa appendix. Sabi ng doktor, buti na lang daw at nadala siya agad dito. At mas mahirap daw kung pumutok ang appendix niya. Sorry po, Tay. Tay, ang dami ko po kasalanan sa inyo. BJ, ang daming beses kong sinaktan ng loob niyo. Ang daming hirap at pagod niyo sinayang ko. Dahil naloko ako sa mga computer game. BJ, anak, Pero, pangako po talaga. Mula ngayon, magbabago na ako. Hindi ko nasasayangin yung mga pagsisikap niyo para makapag-aral ako. At maraming salamat po sa pagkumkum niya sa akin. Tinupad ko ang promise ko kay Nainay at Itay. Katunayan nga, meron akong tatanggaping medalya sa graduation namin dahil kasama ako sa top 10 ng school. Bago po ako magtapos, tatawagan ko lang po yung mga kapwa kong bata. Sana, huwag niyong bababayaan yung pag-aaral niyo. Huwag na kayong maloko sa mga computer games. Dahil matututo lang kayong gumawa ng masama dahil dyan. Ako po si BJ. Ito, ang aking buhay. May mapait na katotohanan na nagdudulot ng matamis na kinabukasan. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Junel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Julie Gaspi, Rosana Villegas sa papel na BJ at Laika Barista sa papel na Luisa. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng araw. Siya po ay si Tekla. Aaminin ko nung una, isa akong taong mapagsamantala sa kapwa. Ang mahalaga lamang sa akin noon ay pera. At yun ay nakukuha ko sa pamamagitan ng aking negosyong karinderya. Pero dumating sa aking buhay ang mga problema dulot ng aking kasamaan at labis ko yung pinagsisisihan. Ito ang aking buhay. Natay! Oh, Alcantara!
Ano ba bibili nyo ngayong araw? Ay, kailangan ko ng keso, tomato sauce, kebab, mantika. O, ayan ang listahan na nakalagay na lahat yan yung bibiling ko. Bahala ka na. Sige. Ito. Manang Tekla, Hmm. talaga ba safe kainin yan? Yung mga binili natin dito kay Mang Natoy? Eh, ilang beses na akong bumibili dito ng mga pangsahog ko doon sa pagkain binibenta natin sa karinderya. O, wala namang sumakit ang tiyan na. At saka, dito mo na mabibili yung pinakamura, tulad ng keso, ibak, mantika. Aling Tekla. Ito na lahat ang mga kailangan mo. Kailan ang expiration date ng mga ito? Yung mga keso, 2 linggo nang expired. Yung mga iba pa tomato sauce, expired lang yan. Nung 1 linggo. Ah, Pero lahat ng yan, pwede pang kainin yan. pwede pa. Pwede pa. Bakit walang label yung mga tinda nyo, Mang Natoy? Kung may level yan, naalaman kagad ng mga tao na expired na yung binibili nila. Itong lata ng ibap. Sigurado kong ibap ito, ha? Kasi wala kang palatandaan nilagay. Sigurado kung iba pang mga yan, kahit tinanggal ko na yung label. Mang Natoy, talaga bang safe kainin yung mga expired na pagkain tinitinda ninyo? Bakit hindi mo tanungin sa amo mo? Alam mo, Mabel, yung expiration date yan ni Kemi-Kemi lang yan. O itong keso, pwede mong kainin kahit na expired, basta walang amag o mabahong amoy. O itong ibap, pwede yan, basta walang kalawang yung lata. Ay, nako, Mabel, sa panahon ngayon, kailangan mo na maging praktikal. Hindi na spaghetti, Ay, Aling Tekla, pabili nga nitong spaghetti mo, 6. Tapos palabok 3. Okay, Suki. O, ikaw, Mang Fryland, ano yung order mo? Itong pansit, magkano? Ay, 10 piso lang yan kada order. Itong palabok. 10 piso lang din. Kadalasan, nasa 10 piso lang kada order ang mga tinitindang pagkain ni Aling Tekla. Tulad nitong pansit, yung palabok, spaghetti, sopas, at yung lugaw. Talaga, Stella? Oo! Wala naman. Ay, talagang mura ang pagkain ko. Ay, tulong ko na rin yon sa komunidad natin. Kaya nga palagi ako dito bumibili. Kasi sulit ang pera ko. Mura na, malinis, masarap pa. Nako, Aling Tekla. Mukhang magiging suki mo na ako, O, ilan yung order mong pansit at palabo? Bigyan mo akong tigdarawang order sa pansit at saka palabok. Iyan ang ipapakain ko sa pamilya ko. Tapos ako, dagdagan mo na rin ng 2 order ng sopas, ha? Sure, Suki. Mabel, kailan ka ba matatapos dyan sa niluluto mo? Kanina pa yan na. Maluluto na po itong sopas. Lalagyan ko na lang po ng evap. Ay, Aling Tekla, pwede ba tayo itong evap? Kasi yung lata may kalawang sa ilalim. Buksan mo nga. Gamitin mo yung abelata. Titingnan natin kung pwede pang gamitin. Oho. Oh, ayan, bukas na po. Titikman ko lang, ha? Okay pa ito, Magagamit pa natin. Pero Aling Tekla, yung kulay ng gatas parang yellowish na. Talaga namang may pagkadilaw ang ibap. Sige na, ilagay mo na yan. Okay, sabi niyo po Ayan, nasalin ko na po. Hintayin ko na lang po kumulo. Oo, bantayan mo lang yan, ha? At ako yung mag-aasikaso doon sa mga customer sa labas. Malapit na mag-alas 10 ng umaga. Siguradong dadagsain niya ako ng mga customer. Aling Tekla! Aling Tekla! Oh, bakit nagmamadali ka? Anong balita? Si Froilan at yung pamilya niya na food poison. Ang sabi, yung binili na ng pagkain sa inyo ang dahilan kaya sila isinugod ngayon sa ospital. Aling Tekla! Aling Tekla! Buksan niyo itong pinto! Oh, Mabel, bakit? Parang takot na takot ka. Aling Tekla, nabalitaan niyo na ba? Marami nagsumbong sa barangay ng mga tao na food poison natin. May ilan na lumusok pa sa bahay ko kanina. Buti na lang nakatakas ako. Ano? Ilan sila? Marami sila! Nirereklamo nila yung sopas na niluto natin kanina. Pagkatapos doon nila kainin yung sopas, ay sumakit naman ang bensya nila.
Ay ba, hindi ko kasalanan yan. Ha? Ikaw ang nagluto, kaya ikaw ang managot. Anong sabi nyo? Aling tekla, malinis ako magluto. Ang sabihin ninyo, kasalanan ninyo kasi gumagamit kayo ng mga expired na pansahog na binibili nyo kay Mang Nato. Ay, ang kapal ng mukha mo. Balik na rin pa ako. Eh, totoo naman eh. Kayo ang punot dulo ng lahat ng problema ito. Aling tekla, hindi ako! Hoy, Aling Tekla! Aling Tekla! Walang iya ka! Lumabas ka dyan! Aling Tekla! Bakit ba, Stella? Ano ba problema mo? Ikaw! Ikaw ang problema namin! Kaya pala mura yung mga paninda mo kasi galing sa expired yung mga ginagamit ng pangsahog sa binibenta mo pagkain sa amin! Ay, anong pinagsasasabi mo dyan? Sumuko na si Mabel kanina. Inamin niya ang lahat na ikaw ang punot dulo ng food poisoning sa lugar natin! Pasinungalingan yan. Ano kasi nungalingan? Sinisirahan lang ako ni Mabel kasi palpak siyang magluto. Ha? Eh, siyang nakalaso sa inyo, hindi ako. Ay, eto na pala mga pulis. Pulis. Tama pala ang dating namin, Aling Tekla. Ah, Iniimbitahan namin kayo ngayon sa presinto para imbestigahan ang nangyaring food poisoning kung saan sangkot ang karinderya ninyo. Ikulong niyo ang babaeng yan! Walang konsensya! Ayon sa dati niyong helper, bumibili kayo ng mga pagkaing walang label at expired na. At yun ang isinasahog ninyo sa mga tinda niyong pagkain, tulad ng pansit, spaghetti o sopas. opo, sir. Ba't nyo naman ginagawa yun? Alam niyo naman na pwedeng makasama sa kalusugan ang pagkain na expired. At bawal po sa ilalim ng batas ang pagtanggal o pagtamper ng label sa mga pagkain tulad ng keso at evap na binibili nyo kay alias Natoy. Eh, doon lang kasi ako nakakabili ng murang pansahog sa pagkain. Eh, kung bibili ako ng bago, mahal, maapektuhan ang negosyo ko. Mas uunahin nyo pa ba ang negosyo nyo kaysa sa kalusugan ng marami? Ay, hindi naman sa ganon, pero... Patong-patong na kaso ang haharapin nyo. Ha? At malaki din ang magagastos nyo dahil kailangan nyo magbayad ng danyos sa mga taong nalason at naagrabyado ng negosyo ninyo. Sarado na ang Teklas Karinderya dahil sa mga paglabag nito sa health and sanitation and food safety laws ng bansa. Buti nga sarado ng karindera yan. Manluloko yan si Tekla. Yan ang karma! Anong Tekla? Pwede ba kayo makausap? Tuloy ka, Mabel. Manang, Kung pumunta ka dito para kunin yung sahod mo, pasensya na. Wala akong maibibigay sa'yo. Wala akong pera. Wala na ang karinderya. Ang bahay ko naman kailangan kong ibenta para mabayaran lahat ng danyo sa mga customer na naapektuhan dahil sa ginawa natin. Habang yung natitira kong ipon, napunta lang sa piyansa natin dalawa. Manang, kaya ako po gusto makausap kayo eh. Hindi para kunin yung sahod ko, kundi para magpaalam po sa inyo. Babalik na po ako sa pamilya ko sa Mindoro. Matagal na po nila ako hinihintay. Tsaka panahon na po para makapagbagong buhay ako. Ganun ba? Yung tungkol po sa sahod ko, ayos lang po yun sa akin kung hindi nyo ibigay. Naiintindihan ko po kayo. Mabel, tawarin mo ako. Pati ikaw nadamay pa sa kasakaman ko. Huwag po kayong mag-alala. Napatawad ko na po kayo. Sige po, Manang. Aalis na po ako.
sa ginawa kong masama sa kapwa ko. Unti-unting nawala sa akin ang mga naipundari ko. Ang karinderya. Ang mga naipon kong pera. Kayo naman ang aking bahay. Tingin ko pa ang grasa ngayon. Namamalimos para lang may makain. Tapos nagtutulog lang ako sa gilid ng kalsada. Nilalagaw. Walang gustong tumulog. Paano ba ito? Nagawa kong kasalanan. Ay, Diyos ko. Patawarin niyo na po ako. Pinagsisisihan ko na po ang mga nagawa kong kasalanan. Malimos po. Pangkain lang po. Maawa na po kayo sa akin. Aling Tekla? Ay, Aling Tekla, ikaw ba yan? Estela? Oh, bakit kayo nagkaganyan? Kaya pala kayo biglang nawala sa barangay natin? Eh, yung pala, nandito kayo, namamalimos? Nakarma na ako sa mga kasalanang nagawa ko sa inyo noon. Sana mapatawad mo ako, Estela. Kung isa ka sa naagrabyado ko noon. Wala na yun sa akin. Matagal ko na kayong pinatawad. Salamat. Ay, siya nga pala. Baka gusto niyong sumama sa akin sa simbahan. Doon, sa Immaculate Conception. Pwede na lang kayong matulungan sa sitwasyon niyo ngayon. Sige. Sasama ako sa iyo. Aling Tekla! O ano, kumusta po kayo dito sa simbahan? Ayos naman ako, Estela. Malaki ang naitulong ni na Monsenyor at ng pamunuan ng simbahang ito. Nagtatrabaho ako ngayon bilang tagalinis at tagabantay ng bahay ng Panginoon. Kapalit ng pagkain, pera at tirahan. May kwarto ako sa likod ng simbahan. Doon ako ngayon nakatira. Mabuti naman kung ganon. Masaya ako sa buhay ko ngayon. Pakiramdam ko, mas napalapit ako sa Panginoon. Stella, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, malamang nasa kalye pa rin ako ngayon, namamalimos. Ako dapat ang magpasalamat sa inyo. Kasi nagbagong buhay na kayo. Hindi na kayo katulad nung dati. Masaya ako at marami kayong natutunan sa mga pagkakamali nyo dati. Marami akong natutuhan sa nangyari sa akin noon. At isasabuhay ko ang lahat ng iyon hanggat ako'y humihinga. Oo, marami akong aral na natutuhan sa mga karanasan kong yun. At yun ay nagagamit ko ngayon sa aking pagbabagong buhay. Sa ngayon, patuloy pa rin ako sa paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilinis at pagbabantay sa kanyang sagradong tahanan. Itinuon ko na rin ang aking sarili sa mga proyekto ng simbahan, lalo na kung may kinalaman sa pagkakawang gawa. Sana'y magsilbing inspirasyon ang aking kwento sa lahat. Basta't tatandaan lang natin palagi, walang imposible sa pag-ibig at awa ng Diyos. Ako si Tekla, dating tindera. Ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor,
Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho, Phil Cruz, Leonel Benamin, at Rosana Villegas. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Krista Senga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isang ama ng tahanan ang maglalahad sa atin ngayon ng kanyang kasaysayan. Siya ay si Beloy. Mahirap kapag ang ama ng tahanan ang nabuyo sa bisyo. Hindi man masira ang kanyang pamilya, maipapahamak naman niya ito. Ganito po ang naganap sa buhay ko. Hindi pwede yan, Beloy. Boss, Malaking halaga ng utang mo sa akin eh. Dapat magbayad ka na. Boss Simeon, bigyan mo pa sana ako ng konting panahon. Wala pa talaga akong pera ngayon eh. Ano? Anak ng... Ang lakas ng loob mo maglaro sa pasugalan ko at mangutang sa akin. Wala ka naman palang ibabayad. Boss, huwag ka naman magalit. Babayaran din kita. Pangako, bigyan mo lang ako ng konting panahon. Mahabang panahon ang hinintay ko. Sayang ang pera ko sa'yo eh. Natutulog lang. Kaya bayaran mo na ako. Kung wala kang ibayad ganito, ha? Pagtrabahuin mo sa amin ng asawa mo o anak mo. Aha? Ha? Yung asawa at anak mo. Para makabawas ka ng utang mong visit ka. Bakit ka naman nagkautang ng ganong kalaking halaga sa mayamang yun, Beloy? Ay, Diyos ko. Nalulung ako sa paglalaro sa pasugalan eh, kaya natalo ako ng malaking halaga eh. Diyos ko naman. Kaya pala madalas ka nang walang maibigay na pera sa akin. Eto, pinipilit niya akong magbayad na raw. Paano po yan, Tay? Wala naman po tayong maaaring isangla para maibayad sa kanila. Ang sabi niya, kung wala raw akong maibayad, magtrabaho daw sa kanilang isa sa miyembro ng pamilya ko. Ano? Para makabayad daw ako. Hindi ako pwede. Alam mong operada ako sa matris. At bawal pa sa akin na magtrabaho ngayon. Naku naman, Beloy. Ano ba itong ginawa mo? Nelda, patawarin mo na. Diyos ko. Pangako hindi na ako magsusugal. Kahit kailan. Pero sana tulungan niyo ako sa problema ko. Baka kung ano gawin sa akin ni Po Simeon pag hindi ko siya nabayaran. Sige po, Itay. Ako na lang po magtatrabaho sa kanila. Pero anak, baka mahirapan ka. Lalo po mahirap kung patayin nila si Itay. Oh, 1 taon kang magtatrabaho dito sa amin bilang katulong, Myra, ha? Doon ay para makabayad kayo sa utang ng tatay mo. Opo. Opo, Sir Simeon. At ayoko sa katulong na tamad at tanga. Gusto ko masipag at alisto. Naintindihan mo? Opo. Masalamat kayo, mabait kami. Hindi namin pinakulong ang tatay mo. Kaya dapat, tumbasan mo ang kabutihan namin. Sige na, Elvira. Ituro mo na sa kanya magiging lugar niya para makapagtrabaho na yan. Sarap ka palang magluto, Myra. Salamat po. At nagustuhan niyo yung luto ko, Kuya Delio. Sarap talaga eh. Sino bang nagturo sa'yo magluto? Si Inay po. Ayun ba? Okay pala ang nanay mo ah. Siya nga pala. Kumain ka na. Hindi ka. Sabayan mo na ako. Po, Sige na. Halika na. Alam ko pagod na pagod ka na sa dami ng ginawa mo. Kaya kumain ka na rin.
Ma'am Elvira, bakit po? Malandi ka! Ma'am, bakit niyo naman po ako sinampal? Kitang-kita ko! Nilalandi mo yung anak ko! Hindi po totoo yan, ma'am. Hindi ka na nahiya? Sumabay ka pang kumain sa kanya? Si Kuya Delio po, nagsabi sabayan ko siya sa pagkain. Kahit po tanungin niyo po siya. Sagot ka po! Totoo po yung sinasabi ko. Gusto ko ipaalala sa'yo. Nasa ibang bansa lang ang manugang ko. Pero babalik siya. Kaya layuan mo si Delio. Hindi kita gusto para sa kanya. Kung kapal na mukha mo, malagndi ka! Nelda, oy, bakit umiyak? May nangyari ba habang wala ako? Nagpunta rito ang panganay natin. Oh. Naaawa ako sa kanya, Beloy. Bakit nga? Bakit kumusta siya kina Sir Simeon? At saka bakit inabot ng 2 buwan bago siya nakapunta rito? Trabaho niya lahat sa bahay na yon. Tapos, madalas pa siyang sigawan at murahin ni na Simeon at Elvira. At si Elvira, nananakit siya. Madalas niya saktan si Myra. Diyos ka. Diyos ko. Oo, naman ang anak natin. Kasalanan ko ito, Nelda. Kaya siya naghihirap ngayon. Gusto ko sanang ialis na ang anak natin doon, Beloy. Kaso, wala naman tayong pera. Ibibigay ko kay Boss Simeon ang naipon kong pera sa pamamasada ng jeep. Para mabawasan ang utang ko. Para mapadali ang pag-alis ni Myra sa bahay na yun. Myra! Myra! Halika nga rito! Ma'am Elvira, bakit po? Ikaw talaga ha? Napakatanga mo! Ma'am, bakit niyo po ako hinampas ng damit niyo? Bakit mo nilagyan naman siya ang damit ko? Ha? Napakamahal nito! Gaga ka talaga! Mama po ako! Gaga! Palipasa! Puro basahan yung damit mo! Kaya hindi ka marunong mag-ingat ng mamahaling damit! Aray! Kaya ka! Hindi ka lang sa bulo! Perwisyo ka talaga! Kahapon may nabasag ang plato! Ngayon naman sisira mo ang damit ko! Hindi ko po sinasadya, ma'am. Hindi sinasadya? Idadagdag ko sa utang nyo ang halaga ng lahat ng nasira mo! Wisit ka! Mabuti naman at naisip mong hulugan ang utang mo, Beloy. Sinikap ko makaipon. Gusto ko po kasi na makasama na namin ang anak namin ni Nelda. Nako, Beloy, kahit naghulog ka ngayon, hindi pa rin mababawasan yung utang mo. Nadagdag ka pa nga uli eh. Ano ho? Bakit naman po? Yung anak mo! Sinira yung mamahaling kong damit! Nakabasag din siya ng plato namin. Kaya idinagdag namin sa utang ninyo ang halaga ng mga yon. Pwede ko po ba kayo makausap, Daddy? Tungkol saan, Delio? Patungkol po kila Myra at Mang Beloy. Bakit? Ano tungkol sa kanila? Daddy, sobra na pong pagpapahirap niyo ni Mami kay Myra. Hindi na po makatao yun. Delio, Hindi ko gustong saktan ng loob ninyo pero mali po talagang ginagawa ninyo. Maging ang pagdaragdag ninyo sa pagkakautang nila. hindi mo kami dapat pagsabihan ng ganyan. Mga magulang mo kami. Dapat nasa panig ka namin. Oo, mahalaga po kayo ni Mami para sa akin. Ayoko po naman na may masamang masabi sa inyo mga tao. Bakit ba ganyan ka, ha? Siguro, nagkakagusto ka sa Myra na yun, ano? Po? Totoo marahil ang hinala ng mami mo. Daddy, hindi po totoo yan. Eh, Mahal ko ang asawa ko at ang anak ko.
Gusto ko lang naman po magbago kayo. Matakot kayo sa karma ng masama ninyong ginagawa. Kaya ka pala naiinis dahil sa anak natin. Oo. Mas pinapanigan pa niyo ang mga taong yun. Ay, talaga niya si Delio, oo. Paano hindi nag-iisip? Na nga siya pag-usapan natin. Baka pati paniningil natin ba utang? Masira din. Elvira, Oh, bakit? Ay, Simeon, bakit tayo kung nagtatakot yan? wala tayong preno. Ha? Ano? No, hindi! Kumapit ka ba ulit tayo sa tulay? Kape! Myra, anak! Narito ka! Opo, Nay. Pinauwi na po ako ni Kuya Delio. Ha? Ano? Bakit? Ano nangyari? Bakit siya nagpa-uwi sa'yo? Patay na po si na Ma'am Elvira at Sir Simeon. Nahulog po sa tulay ang kotse nila nung makalawa. Diyos ko. Ano? Ayun po, pinaglalamayan po ngayon ang bangkay nila. Marahil, paraan na ito ng Diyos upang makawala ka sa kanilang kalupitan. Siguro nga po, Inay. Pero naaawa pa rin po ako sa kanila. Anak, patawarin mo ko, ha? Kasalanan ko kaya ka naghirap. Tay, Ngayong narito ka na uli, anak. Lalo ako magsisikap para maging maayos na ang buhay ng pamilya natin. Tinupad ko ang pangako ko sa aking mag-ina. Katunayan, tapos na ngayon sa college si Myra. Sana naman po'y kinapulutan niyo ng aral ang aking inilahat. Ako po si Beloy, at ito ang aking buhay. Payapa ang buhay ng taong sa tawag ng bisyo ay lumalaban. Makarag Sigarab, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho, at June Martin Legaspi sa papel na Beloy. Naglapat ang angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang nilalang na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Nancy. ako'y 25 anyos, taga Mindoro, ngunit ang napangasawa ko'y taga Tanay Rizal. Nang magsama kami ni Ernie, nakipisan kami sa bahay ng kanyang mga magulang. Doon ko naranasan ang pagsubok sa aking buhay. Napakiwari ko'y hindi ko malalampasan. Pakinggan ninyo ang aking kasaysayan. Ate Brenda! Bakit mo ibinatong pinggan sa sahig? Kahit basagin ko lahat ng kasangkapan sa bahay na to, wala kang pakialam. Wala kang pakialam dahil pamilya namin ito, Nancy. Muntik na ako natalsikan ng bubo. O bakit may reklamo ka? Wala! O talagang wala kang karapatan magreklamo kahit na anong gawin ko.
Asawa ako ng bunsong kapatid mo. Hoy, hindi ka asawa ni Ernesto. Hindi pa kayo kasal, no? 3 araw na kami nagsasama sa Mindoro bago niya ako isinama dito sa inyo sa Tanay. Eh, kahit na 10 taon na kayo nagsama ng kapatid ko, anumang oras, pwede ka pa rin niyang hiwalayan. Kaya wala kang dapat ipagmalaki. Eh, hindi naman ako nagmamalaki, ate. Huwag mo akong tawaging ate. Naalibad ba na ako? Eh, bakit ka naman ganyan? Kapag narito sa bahay si Ernie, maayos ang trato mo sa akin. Pero kapag nagsusolo ako rito, pinagsusungitan mo na ako, tinatarayan. Para malaman mo, hindi ako pabor na nasampid ka sa pamilya namin. Eh, ano bang gusto mo gawin ko? Para matanggap mo akong asawa ng kapatid mo. Wala! Nancy, kahit na anong gawin mo, hindi kita matatanggap na kapamilya! Hindi! Kahit kailan! Huwag ka nang umiyak, Nancy. Ernie, ayoko sana magsumbong sa'yo. Pero hindi ko na matiis ang masamang trato sa akin ni Ate Brenda. Wala naman akong ginagawang masama sa panganay na kapatid mo. Pero kapag nag-iisa ako dito sa bahay niyo, pinupuntahan niya ako. Pinagsusungitan, tinatarayan. Huwag kang mag-alala. Pupuntahan ko si Ate Brenda sa kanila. Kakausapin ko siya. Huwag na. Para hindi ka na niya pagsungitan at tarayan. Baka mag-aaway pa kayo ng kapatid mo. Ay, bakit naman kami mag-aaway? Pakikiusapan ko lang siya para magkasundo kayo. Hindi naman ako pumapatol sa masamang trato sa akin ng kapatid mo eh. Dapat kayo magkasundo, Nancy. Dahil gusto kong dito ka sa bahay namin tumira, kasama ng nanay ko na matagal ng byuda. Anong parang lang? Talagang masama ang tingin ko sa'yo, Nancy. At masama pati loob ko. Kaya kita sinugod nung malaman ko nag-iisa ka dito sa bahay namin. Alam ko namang sa pamilya ninyo ang bahay na ito, Ate Brenda. O bakit nandito ka pa? Eh, hindi ko naman inaangkin ang bahay na ito. O kung wala kang balak angkinin, eh di umalis ka. Wala kang karapatan tumira dito at magmay-ari sa kahit na anong bagay na nandito. Wala kang karapatan! Kung ang bag na binigay sa akin ni Mamang ang ipinagpuputok ng butsi mo, ibabalik ko sa'yo. Oh, ayan. Saksak mo sa baga mo. Ang taray mo, ha? Bakit talabanan mo na ako? Wala akong balak lumaban sa'yo, ate. Nire-respeto kita bilang nakatatandang kapatid ni Ernesto. O bakit pinagdidilatan mo ako? Nangangatwiran lang ako. Dahil ate, sobra ka na eh. Kahit wala akong ginagawa masama sa'yo sa kunting kibot o walang kabagay-bagay na dahilan, inaaway mo ko. Dahil kumukulo ang dugo ko sa'yo. Kaya huwag kang sasagot-sagot ang pabalang sa akin, ha? Wala kang karapatan dahil sampid ka lang. Naintindihan mo? Sampid ka lang! Brenda, bakit ba sa tuwing aalis ako ng bahay namin, sinusugod mo doon si Nancy? Ano ba yung kinagagalit mo sa asawa ng kapatid mo? Hindi pa sila kasal ni Ernie, kaya ayokong tawagin siyang hipag. Paalisin niyo siya sa bahay. Gusto ko nang bumalik sa bahay kasama ang pamilya ko. Ay, ayun. Eh, di lumabas din ang dahilan ng pinagpuputok ng butsi mo. Gusto mong palayasin ko si Nancy sa bahay at kayo ang titira. Mamang, dati naman kaming doon nakatira. Oh, binigyan ko kayo ng pagkakataong sa bahay tumira. Pero anong ginawa nyo? Wala na kayong ginawang mag-asawa kundi magbangayan, mag-away. Napakagulo ng pamamahay. Walang katahimikan. Kaya napilitan akong palayasin kayo. Mama, ako mismo ang nagmungkahi kay Ernie na sa bahay na sila tumira ni Nancy. Para meron akong makasama sa bahay. At natutuwa ako. Dahil napakaayos niya sa bahay. Masipag, mabait, mapagkakatiwalaan. Kaya walang dahilan para paalisin ko siya. At para sabihin ko sa iyo ang totoo, nakakagaanan ko na siya ng loob. Gaga! Ano ito? Walang iya ka, man! Sige! Walang iya ka! Magbunga nga ka pa! Walain mo pa ako! At nang lalo kang masaktan! Ikaw na nga walang ginagawa maghapon kundi umistapay at magbisyo! Ikaw pa rin kayang magalit at manakit sa akin! Kasalanan mo eh! Kapag narito ako sa bahay, lagi ka nagpaparinig na tamad ako! Ah, totoo naman tamad ka! Ayaw mo magtrabaho! Ano magagawa ko? Wala akong makita maganda kayod! Namimili ka kasi ng trabaho! Wala ka naman pinag-aralan?
Wala kang alam kung di bumarkada uminom? At ikaw? Ah! Kung Ano? hindi pa ako paminsan-minsang nakakapag-buy and sell ng mga alahas, baka namatay na tayo sa gutom ng mga anak mo! Puro ka dada! Ayaw mo ba magsabihan? O ayaw mo naman magpakatino? Ay, responsabi ka, tamad batugan ka! Nakulili ng tenga ko sa kadadada mo! Sige, talakpat! Ah! Talakpat! Aray! Oh my God! Sige, dandan! 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 Lumabas ka ng bahay, Nancy! Labas! Ate Brenda, maya ka naman sa mga kapitbahay. Wala akong pakialam sa mga kapitbahay! Kapag ganitong nananakit may katawan ko, talagang gusto ko makatagpatayan! Bakit ako susugurin mo? Asawa mo kaaway mo, siyang nanakit sa'yo. Dahil ikaw talagang problema ko. Ayaw mong lumayo sa bahay na ito! Ate, hindi ako makakaalis dito dahil ayaw ni Ernie na umalis kami dito. Ang sabihin mo, interesado ka sa bahay na ito at sa lahat ng mga gamit na naririto. Mapagsamantala ka, mapagkamkam, makapal ang mukha mo. Aray ko, kanino mukha mo? Alam ka diba? Baka mapilitan ka lumayas dito, kakalbitin na. Baka makakasusi. Ano? Sumubuhin ka mo pa. Baka na! Tagal na ako nagtitimpi sa'yo, lalabanan na kita! Sige, dapat ka! Sige, Tayo! Hindi kita lalabanan! Ano problema? Ba't kayo nag-aaway? Ay, kasalanan mo yung kapitan eh! Isa-isa lang ang magsasalita. Kapitan, wala akong ginagawang masama sa kanya. Pero araw-araw ho niya ako inaaway. Kaya hindi na ho ako nakapagtimpi. Ay, awayin pa naman kita. Kung hindi masama ugali mo. Ikaw ang masama ugali, Ingitera. Ikaw, mapagsamantala, mapagkamkam. Tama na yan! Inawat na kayo ng mga tanod. Dinala na kayo rito sa barangay hall. Nag-aangilan pa kayo? Hindi niyo ba ako nire-respeto? Pasensya na ho, Kapitan. Nirerespeto ho namin kayo. Magkapamilya pala kayo. Tapos nag-aaway kayo. Ano ba pinag-aawayan nyo? Kung ano man yan, kalimutan nyo na. Magkasundo kayo. Sige, magkamay kayo. Oo, kapitan. Ate Brenda, ganyan ka naman eh. Maayos ka lang makipag-usap kapag may kaharap na ibang tao. Pero kung makikipagbati ka lang sa akin ng plastikan lang, mabuti pa, wag na tayong magkasundo kahit kailan. Ay, kahit na malayong nilakad ko at mainit ang sikat ng araw, ay sulit naman yung pagod ko. Nakapagbenta ako ng alahas. Ay, oy, ano to? Ano tong nararamdaman ko? Nahihilo ko ah. Nagdidilim ang paligid ko. Brenda, salamat sa Diyos. Nagkamalay ka na. Mamang, sabi ng doktor, kapag natauhan ka, ligtas ka na raw sa peligro. Ano nangyari sa akin? Nawalan ka ng malay sa kalsada. Mabuti, may nagsugod agad sa'yo rito sa ospital. Naagapang ka mailigtas ng mga doktor sa nangyaring atake sa'yo ng heat stroke. Kung hindi ka raw nagamot agad, malamang natuluyan ka na. Utang mo ang pangalawang buhay mo sa maagap na tumulong sa'yo. Sinong tumulong sa akin? Gusto ko siyang pasalamatan. Si Nancy. Si Nancy. Oo, Ate Brenda. Nang makita kong nawalan ka ng malay, dinaluhan ka agad kita. Isinugo dito sa ospital. May kaibigan kasi ako namatay ng biglaan dahil inatake ng heat stroke. At ayoko mangyari yun sa'yo. Nancy. Ate Brenda. Sa kabila ng masamang inugali ko sa'yo, di ka nagdalawang isip na tulungan ako. Nailigtas ang buhay ko. Nagsisisi ako sa mga nagawa ko sa'yo, Nancy. Patawarin mo sana ako.
Kalimutan na natin ang nakaraan, ate. Ang mahalaga ngayon, dininig ng Diyos ang dasal ko. Matapos ng gusot na namamagitan sa atin, nagkasundo rin tayo. Matapos kami magkasundo ni Ate Brenda, naging maayos na ang aming pagtitinginan. Nagtutulungan na kami at nagdadamayan. Ang hipag ko pa, ang malaki ang naitulong, kaya nakasal na kami ni Ernie. Sana'y kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako, si Nancy. At ito, ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, at Leonel Benamin. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. Direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na naman pong kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Letty. Wala akong naabot na mataas na pinag-aralan. Ngunit pinalad naman ako na maging kabiyak si Walter. Maligaya kami, kahit na nga kami ay mahirap lang at ayaw sa akin ang kanyang mama. Ngunit isang araw ay nadisgrasya siya. Oh, anak, mabuti dumating ka na. Nay, kumusta na po si Itay? Ano na po ang lagay niya? Ligtas na siya, Glenda. Kaya lang ano, Letty? napinsala ng gusto na aksidenteng yun ng mga mata ni Walter. Huh? Kailangan niyang maoperahan para muling makakita. Pag hindi po na-operahan, mabubulag si Itay. Ganun na nga, anak. Kawawa naman ang manugang ko. Paano ngayon yan, Nay? Una naman po tayong pera. Dito lang muna kayo, ha? Aalis ulit ako. Saan ka pupunta? Sa mama ni Walter. Pakikiusapan ko siyang tulungan ng asawa ko. Pero, di po ba galit siya sa inyo? Baka sigawan at murahin na naman kayo tulad noon. Tama ang apo ko. Baka saktan ka pa ni Balaing Amanda. Itay, kaya kong tiisin ang lahat ng iyon. Tulungan lamang niya si Walter. Ang kapal ng mukha mong hingal ako ng tulong. Hindi po para sa akin ang pinapakiusap ko. Para po yun sa inyong anak, kay Walter. Kung hindi mo siya nilandi, hindi siya madidisgrasya. Alam niyo, hindi totoo yan. Nagmamahalan kami, pero hindi niyo yun matanggap. Dahil katulong niyo lamang ako. Tumigil ka na! Hindi ko gusto marinig pa mga sasabihin mo! Lumayas ka na! Wala kang mapapalang kahit konting tulong mula sa akin! So, na-aksidente pala ang asawa niyo, Mrs. Opo, sir. Tinakbuhan po siya nung nakabangga sa kanya. Wala ho bang nakakita sa nangyari? Meron po, pero hindi nila nakita yung plaka ng sasakyan. Nasa ospital po ang asawa ko, Sir Nelson. At nagpunta po ako dito sa inyong impila para humingi ng tulong. Ano na pong lagay ni Mr. ngayon? Sabi po ng doktor, kailangan maoperahan siya para makakitang muli. Yun ang problema namin. Walang-wala po kami.
Okay, huwag na ho kayong umiyak ho. Sige ho, huwag kayong mag-alala. Ilalapit natin yan sa mga samahang nagkakaloob ng tulong sa mga ganyang kaso. Tahan na po. Salamat sa iyo, Letty. Nagsikap kang makahanap ng paraan para muli akong makakita. Ginawa ko yun dahil asawa mo ako. Karamay sa lahat ng sandali. At higit sa lahat, mahal kita. Oh, bakit bumuntong hininga ka? Nalulungkot lang ako dahil hanggang ngayon, matigas pa rin ang puso ni Mama. Kahit madisgrasya na ako, hindi pa rin niya ako tinulungan. Kinalulungkot nga rin yun. Pero hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Kumasangkapan siya ng mga tumulong sa atin. Kaya umasa pa rin tayo na babaguhin din niya ang kalooban ng iyong ama. May gusto nga pala akong sabihin sa'yo. Ano yun? Dahil hindi ka pa pwede magtrabaho kahit na nakakakita ka na, ako na muna magtatrabaho. Ha? Anong papasukin mo? Yung istasyon ng radyo ni na Sir Nelson, may programa rin sila na tumutulong sa mga kababayan natin na gusto magtrabaho sa ibang bansa. Lumapit ako doon. Sabi nila, maipapasok nila akong katulong sa Singapore. Baka mahirapan ka doon. Kaya kong tiisin yun, basta mahalaga, makaipon tayo at mabago ang ating buhay. Ang maldita. Nakagawa pa rin ang paraan upang maipa-opera si Walter. At nakakakita na siya. Akala ko pa naman ay magagamit ko ang parang yun upang bumalik sa akin ang aking anak. Hindi rin pala. Bigo na naman ako. Bigo! Nakapagluluto ka na? Oo, tayo. Kaya ko na po. Tinutulungan naman ako ni Glenda sa pag-asikaso sa dalawa niyang nakababatang kapatid. Ay, mainam naman. Ay, sako pala. Nagpadala ng pera si Letty at meron ding para sa inyo. Hindi pala ako nakakalimutan ng anak ko. Opo, tatay. Napakabait at maalalahanin ng inyong anak. Sana makita na ni Mama ang mga magaganda niyang katangian. Hello, anak. Glenda. Hi. Ibig mong sabihin, pumapasok na ang tatay mo sa opisina? 3 weeks na po, Nay. Kaya na naman daw po niya eh. Ikaw, hindi ka ba nahihirapan dyan? Mag-isa ka nang nag-aasikaso sa bahay natin. Nagtutulungan po kami ng mga kapatid ko. At saka pag wala po si Itay, narito naman po si Lolo Berong. Salamat naman. Oh, mag-iingat kayo lagi dyan, ha? Opo, kayo rin po ha. Huwag niyo pong pababayaan ang sarili niyo, Nay. Mahirap po ang gawa niyo. Dahil 2 pamilya pong inaasikaso ninyo. Mababait naman ang mga amo ko at maayos sila magpasahod. Kaya sulit na rin ang hirap. Oh, sige na. Tatawag na lang uli ako, ha? Pagdating na tatay mo. Malungkot na naman po kayo, Itay. Naalala ko na naman ang nanay niyo eh. Sana umuwi na siya rito. Malapit na naman po yun eh. Ilang buwan na lang po. Pag-uwi niya, anak,
Hindi ko na siya paalisin. Dito na lang siya uli. Total, balik na ako sa dati kong trabaho. At may nadagdag pa nga ho di ba? Dahil may online business na po kayo. Oo nga. Pwede na rin asikasuhin yun ni Inay. Itay! Lati, anak. Ay, salamat. Maluwalhati ka rin nakauwi. Walter, Namiss ka namin ng sobra. namiss ko rin kayo. Hindi ka na uli mag-abroad pa, ha? Okay na uli ang trabaho ko. At saka kumikita na rin ang maayos ang online business natin. Maaari mong asikasuhin yun. Masaya rin akong marinig yan. Laki ng ipinayat mo, ha? Ikaw rin naman. Hindi balik. Tataba na kayong dalawa ngayon. Dahil magkasama na kayo. Tama si Tay. Letty, Ha? may sasabihin nga pala ako Tungkol saan? tungkol kay Mama. Ma, kumusta na po kayo? Walter, anak. Salamat, ninalaw mo ko. Nalaman ko po, inatake kayo sa puso. Kaya lakas loob kami nagpunta rito. Kasama ko po si Letty. Kumusta na po? Oh, dumating ka na pala galing abroad. Alam niyo, Lagi ako nakikibalita sa mga nangyayari sa inyo. Nag-abroad nga po siya for 2 years, Ma. Nung hindi pa ako maaaring magtrabaho. Pero ngayon, hindi ko na siya paalisin muli. Ay, tama yun. Mahirap sa pamilya ang magkakalayo. Gaya natin, anak. Sobra ako nahirapan. Wala nang iwan mo. Pero, hindi po ninyo ako tinanggap nang lumapit po kami sa inyo. Maling-mali ako doon. Patawarin niyo na sana ako, mga anak. Mama, Lalo ka na, Letty. Patawarin mo sana ako, ha? Hindi ko agad nakita ang kabutihan mo. Mama Amanda, wala na po sa akin yun. Hindi ko naman po kayang magalit sa inyo. Dahil ang mahal ni Walter, mahal ko rin. Nakatira na kami ngayon sa bahay ni na Mama Amanda. Sa wakas, natapos din ang mahabang panahon ng aking pagtitiis. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si Letty at ito ang aking buhay. lahat ng pagtitiis ay may nakalaang gantimpala. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Janelle Benjamin, Susan Robles, June Martin Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Letty. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Wong Muyar at Eric Lucero. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.